Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama natin ngayon si Miss Ditas Amata Rojas. Magandang araw po sa inyo, Miss Ditas. Baka po gusto ninyong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang araw sa inyong lahat, Teacher Ellie, at sa mga manunood o makikinig ng ating tungkol sa dance. Ayan. So, si Miss Ditas ay isa sa mga unang naging guest expert natin sa Health Check Plus. Na-feature siya sa teaser at pilot episode ng programa noong 2020. Siya po ay naging pangulo ng UE Dance Troupe at nag-training sa classical at modern ballet, jazz, folk and modern dance, at maging sa Broadway at Polynesian. Siya rin po ay naging miyembro ng CCP Dance Company at nag-perform sa iba't ibang theater overseas. Yan. So, pag-usapan natin, Miss Titas, very interesting po siguro yung naging journey ninyo. Paano po ba kayo at kailan kayo nag-umpisa sa inyong hilig sa pagsasayaw? Nagsimula yan nung bata pa ako. Sa Kamuning Elementary School, lagi ako nasasama, grade school to, no? Sa mga dance, group dance, ganon. Tapos may sister akong FEU dance troupe naman siya at that time. So siya yung gumagawa ng costume ko para maka-join ako dun sa group dance. Tapos dumating din yung point na hindi pa ako teenager noon siguro mga 8, 10 years old. Sumasama ako sa sister ko, nagpe-perform siya sa Manila Hotel. Ang tawag nila doon, racket. So ako yung taga-bit-bit ng makeup kit niya, ganyang kalaki. So, yung sister ko, soloista yon sa FEU Dance Troupe. Siyang pero more on folk dance sila. Siya yung princess sa Singkil, nagtitinikling siya, tapos sa Kuracha and other folk dances. Para siyang Maria Clara at saka rural. So, in-admire ko yung gracefulness ng sister ko. At yun ang simula. Kaya, pagdating din namin ng high school, sa Quezon City High School, nabibigyan din ako ng chance na magkaroon ng solo dance. At yung sister ko, pagka nagda-doubt ako sa steps, like yung balance, kasi folk dance, na nagkaroon pa nga kami ng concert before. Sa kanya ako nag-i-inquire, tama ba yung for the bra movement ko? Ganon. So, very supportive yung sister ko. Diyan nagsimula lahat. Kasi yung teacher namin sa PE, she was also a former FEU dance troupe. Yan. Hanggang napunta na ako sa UE. Ayun po pala, no? Grabe, sobrang bata niyo pa po pala nung naging interested kayo sa dance. And nakakatuwa na yung mga inspiration ninyo like your family, your sister, no? Very supportive, no? Ano po yung mga naging benefits ninyo throughout the years? Ano po yung nakita ninyong benefits ng dance sa inyong life? Sa inyong lifestyle, Miss Litas? First of all, kasi when you move, lalo ka nagiging healthy. Isa yon. Tapos, syempre, at my age, 64 na ako ngayon, kaya non-stop akong sumayaw on my own, kasi nagko-choreograph din ako. Bumababa yung blood pressure ko, at saka yung cholesterol. Tapos, diyan ko na rin na-experience na kumita. Kasi once na naging choreographer ka, na-explore mo yung venues mo, gano'n. At saka there was also a time na ang tinuturuan ko mga bata. Kasi nagkaroon din ako ng sarili kong dance company with my husband, kasi ballet dancer din yung husband ko at kasama ko sa UE Dance Troupe that time.
Nagkaroon din kami ng placement agency. Ang mga tinuturuan namin mga bata. So nakakabata din, 'di ba? Nakakabata na, kumikita ka pa, gano'n. Basta masaya, masarap sumayaw. Opo, very At interesting po. saka at saka masarap matulog. Masarap yung tulog mo kapagka nakakapag-exercise ka tapos samahan mo ng sayaw. Kahit simple lang. Ayun, napakadaming benefits po ninyo 'no, nakita ko na yung health 'no, not only physical health but nabanggit po ninyo may financial gains din ito and wellness 'no, na nakakatulong. And of course yung psychosocial and psychological health 'no, lalo na nakakabata din po sa inyong experience ang Oo. opo. Nabanggit niyo, Miss Titas na sa age ninyo 'no, very strenuous ang dancing and I can only imagine 'no, yung amount ng physical work that you put into, when you dance. How do you keep yourself healthy po? Meron po ba kayong mga routine na sinusunod para po to maintain your health? Kasi before you dance actually, kailangan meron ka munang exercises. Hmm. Hindi kasi puwedeng sumayaw ka kaagad baka mabalian na ako, 'di ba? So, in a week, mga twice or thrice, nag-e-exercise ako in my own room. Minsan niyayaya ko yung mga apo ko at saka apo, siya pa lang pala na age 3 and a half. At saka mga anak ko, sabi ko, "Join me," gano'n. Kasi nagko-continue pa rin ako mag-choreograph ng simple steps. Tas yun, yun ang pinaka-routine ko. Tapos siyempre kailangan din diet. Hmm. Hindi ako kain ng, alam kong hindi kailangan ng katawan. At saka hindi na ako nagso-soft drinks, gano'n, yung soda. Ah, so kailangan physically fit ka din, eh. Mm. Hindi puwede rin yung, ah, nakaupo ka lang, 'di ba, at tumataba ka. So, malaking benefit ng pagsasayaw, Mm. masaya pa. Nakakatuwa po. Nabanggit niyo, Miss Titas, na 2 to 3 times a week you do exercises. Can you give us an idea? Ano po ba yung mga exercise na ginagawa ninyo before po kayo sumayaw? Usually ina-adapt ko pa rin yung klase na ginagawa namin on the bar, pero wala akong bar dito, eh. So, sa wall akong humahawak yung mga, terms sa ballet like plie, small jetés, jumps, mga gano'n. Tapos nagfa-floor exercise din ako for stretching. Hmm. Hindi ko lang masyadong pinupuwersa at my age hindi na puwede. Tapos, I make sure na 'pag may narinig akong music kahit sa YouTube, umiindak na ako. So, that's the time na lalo na 'pag magandang rhythm, 'di ba? Mm. Lalo na ngayon ang countings hindi man 1 to 8 lang palagi. May 1 2, 1 4. So, yung beat sinasabayan ko. Yun ang pinaka ginagawa ko tsaka sa gabi lang. Kasi Hmm. wala akong time kung maghapon. Busy rin ako dito sa bahay. So talagang dedicated, naglalagay po kayo ng dedicated time para makapag-exercise and makapag-dance. Yes. Very Mm. important sa ating mga nakikinig at nanonood. Very important talaga sa ating health 'no, na gumalaw-galaw, lalong-lalo na kahit ng mga simple steps 'no, talagang very important din na mag-dedicate tayo ng time para sa paggalaw ng ating katawan. Miss Titas, nabanggit ninyo 64 years old, senior citizen na po talaga. Ano po yung mga nakikita ninyong benefits ng dancing para naman sa ating mga senior citizens? As I have said earlier, sabi ko nga, bumababa yung blood pressure ko, Hmm. lower cholesterol, maganda ang pagtulog ko, tapos yung risk ng osteoporosis at saka osteoarthritis meron kasi ako, eh. So, Hmm. kailangan ko talagang mag-exercise tapos samahan ng sayaw. Hmm. It helps me a lot. Talagang lumalakas yung katawan ko at, iniingatan ko lang
na wag masyadong yung mga steps na hindi ko na kaya kasi brittle na rin yung buto ko. So, kailangan kung ano lang kailangan ng katawan, lalo na sa age ko, or pwede rin sa mga bata kasi iba kahit bata sila may mga autoimmune diseases sila or problem regarding bones and muscles, ganyan. Yun, kailangan itutuloy mo yung pagsasayaw. Pero exercise muna before you do it. Ayun po pala yun, no? So, talagang kailangan tuloy-tuloy lang ang pag-exercise at paggalaw. Nabanggit niyo, Miss Ditas, na may mga steps na hindi na kayo ginagawa, no? Or nagiging maingat na tayo sa mga pagpili ng steps. Ano po ba yung dapat na pag-ingatan para hindi ma-injure sa pagsasayaw? Bigyan po natin ng idea ang ating mga nakikinig at nanonood how they can incorporate dancing safely into their lives. Actually, kasi alam ng katawan mo kung ano yung limit, yung hanggang saan ka lang. Ako kasi, pwede ko i-share sa inyo, no? Pag nag-stretching ako, bago ko sumayaw, tinitignan ko muna, lightly, kung kaya ko ba o hindi. Pag hindi ko kaya, hindi ko pinupuwersa yung sarili ko. So, pag nag-stretching ako on floor exercise, chine-check ko kung kaya ba ng hip, kaya ba ng shoulder, lahat ng parts. At saka, kailangan kasi, hindi ka nagde-depend lang sa mag-exercise ka at sasayaw ka. Kailangan mo rin ng may vitamins kang ini-intake like calcium for your bones, di ba? At saka yung balanced diet, importante yon. So pag naramdaman mo na sa sarili mo na ito lang ang kaya mo, huwag mo nang insist pa yung mas mahirap na pwedeng gawin. Kasi sa YouTube, ang daming makikita hindi naman lahat ng nandun applicable sa bawat isa sa atin, di ba? So, ganon. Ililimit mo lang. So talagang nagiging maingat din po sa mga movements, tapos talagang papakinggan, no, sa ang ating mga katawan kung ano po yung kaya lang. Tama po, Miss Titas, no? Correct. Ayan. Nabanggit niya po kanina na umiinom din kayo ng mga supplements and vitamins. Ano po yung ma-advise ninyo para sa ating mga nakikinig at nanonood? Ano po yung usual practices ninyo in terms of the vitamins and ating supplements? Sa supplements, hindi nawawala yung calcium sa akin. At saka, meron akong iniinom na bone formula, talagang for the bones, collagen, vitamin E. As a matter of fact, ayoko nang increasean pa ng maraming vitamins kasi ang importante kasi yung nakakagalaw ka ng kaya mo. Kasi kahit may vitamins ka, kung mali yung movement na ginawa mo, mapa-fracture ka . So, additional lang yon. Tapos, fruits, vegetables, yan. I don't eat pork, ha? Beef and chicken lang. Ganon. Napakadami niyo pong na-share sa ating mga nakikinig at nanonood patungkol sa dancing and their health, no? Napakaganda din po nabanggit natin about bone health na maaaring makatulong din ito to prevent memory loss and maintain good mental health level. Paki-invite po at magbigay po kayo ng payo para sa ating mga nakikinig at nanonood para masubukan din po nila ang dancing, Miss Lintas. Magandang araw po sa lahat. Ang dancing po ay isang masayang gawain at nagiging malusog tayo sa pagsasayaw. Pero bago nyo po gagawin yon, kailangan meron muna kayong exercise or warm up bago nyo gawin yung sayaw na gusto nyong isayaw.
whether folk dance, ballet, modern dance, Hawaiian or Polynesian dances, Broadway, etc. Ah, totoo yung memory ay nag-i-improve. Kasi katulad ko, pag meron ako nakita sa YouTube, halimbawa sinabayan ko, pwede kong talikuran minsan yung YouTube kasi yun ang routine niya. Yun ang lagi niyang ginagawa. So, hindi na mirror image. Tatalikod ako, alam ko na yung ginagawa niya kasi memorize ko na yung steps na itinuro niya sa YouTube. At the same time, pag nagko-choreograph din ako, kailangan memorize ko yung pagkakasunod-sunod at saka malakas din ang tulong sa pandinig. Kasi hindi ka pwedeng wala sa timing pagsasayaw ka. So, even sa hearing, it improves your hearing. Marami benepisyo. Basta huwag kayong higa ng higa, manood ng TV, dapat magkaroon kayo ng time para sa katawan nyo. Yun ngang exercise and then dancing. Yun lamang po. Ayan, talagang very important na gumalaw at magpatuloy na maging active, no, sa ating lifestyle. Maraming salamat po, Miss Ditas Amata Rojas. Thank you. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Mapapanood din po ang ating programa at mga nakaraang episode sa YouTube channel ng Health Check Plus sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation.